20 taon akong pinalaki ni Ma para maging isang ganap na masamang binhi. Pero isang gabing maulan, habang lumuluha ay binali niya ang 2 kong binti. Dahil lang gusto ni Itay na ilibing ng buhay. Ang malas na nilalang na ito. Ako ang masamang binhi na maingat na inalagaan ni nanay. Para iligtas ako sa tangka ni Itay na ilibing ako ng buhay. Pinilit niyang tiisin ang sakit at baliin ang 2 kong binti. At para iwasan ang pag-usisa ni Lola, wala siyang nagawa kundi panoorin na lamang si ate. Nabastusin at saktan ng dahil sa akin. Anak, maghintay ka lang muna. Malapit na ang ating magandang bukas. Laging ganyan ang sinasabi ni Ma. Hanggang sa huli, noong muli akong nakatayo mula sa aking higaan. Inakala pa rin niya ng napaka-inosente, na dapat akong magpasalamat sa kanya. Hating gabi, 12:00. Iyon ang oras ng aking pagsilang. Nang araw na iyon, nakaligtas si nanay. Dahil kung hindi pa ako lumabas, sasabog na ang kanyang tiyan sa laki ko. Hindi nakapagtataka. Sa laki kong ito, isa pala akong sanggol na lalaki. Mabuti, napakabuti. May tagapagmana na ang pamilyang Wang. Habang karga ako ni Lola sa balot, abot tenga ang ngiti niya, parang mapupunit ang mukha. Simula noon, hindi na niya binugbog si ate, at hindi na rin niya pinagalitan si nanay. Pero hindi nagtagal, ang mapayapang tagpong ito ay sinira ko rin. Marahil dahil sa pagiging matalino, napaaga ang pagkamulat ng isipan ko. Sa unang pagkakataon na idinilat ko ang aking mga mata, hindi ko kailanman malilimutan ang takot sa mukha ni Lola. Sa sobrang takot ni Lola ay nabitawan niya ako. Mabuti na lang at nasalo agad ako ni Itay. Pagkatapos, sa refleksyon ng nanginginig na mga mata ni Itay, nakita ko ang sarili kong mga mata. Kasing itim ng tinta, walang puti, purong itim lang. Hindi ba? Mukha talaga akong isang halimaw. Paano tayo nagkaroon ng ganitong nilalang? Nang mahimasmasan, nagdilim at naging balisa ang mukha ni Lola. Baka may problema lang siguro. Pag-aalo ni Itay sa kanya, sa kadali-dali akong dinala sa klinika sa bayan para patingnan. Pero ang sabi ng doktor ay, lahat ay maayos at malusog. Hihihi! Ang anak ko ay sadyang kakaiba. Tanda ito ng isang dakilang tao. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tanging si nanay lang ang labis na nasasabik. Ang paliwanag niyang iyon ay tila pilit at paimbabaw. Pero naniwala ako, at si Lola, na ayaw sumuko sa nag-iisang apo, ay pansamantala na ring piniling maniwala. Subalit, pagkalipas ng 2 taon, habang nakatitig si Lola sa akin na lalong tumatalim ang mga ngipin. Sa wakas ay sumabog din ang kanyang pagtitimpi. Paano naging ganito ang itsura ng aking apo? Ikaw na babaeng mapagpanggap, lumapit ka rito. Isang kamay ni Lola ang humablot sa buhok ni nanay. Habang ang isa ay hinila ang damit ni nanay at pinagpapalo siya ng latigo. Sinasabing ang tagpong ito ay katulad noong pinilit niyang ipakasal si nanay kay Itay. Hindi mapigilan ni Itay, at wala rin siyang lakas ng loob na pumigil. Kaya dinala niya uli ako sa klinika. Umaasa siyang sa ganitong paraan ay mapapakalma muli si Lola. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sabi ng doktor ay, isang sakit na nakuha mula sa pagkabata. May hinala rin na may ugaling marahas. Hindi malaman ang dahilan. Habang nakatingin sa resulta ng pagsusuri, natulala si Itay. Kaya pala naging normal ang mga nakaraang pagsusuri. Dahil masyado pa akong bata noon. Hindi pa ganap ang paglaki ng aking mga organ. Kaya hindi pa ito makita sa mga test. Ngunit ngayon, maliwanag na ang lahat kahit walang magsalita. Nang kumalat ang balitang ito sa nayon, agad na nag-alburoto ang mga mangmang na taga-nayon. Isa itong masamang binhi. Hindi ito dapat mabuhay. Kaya pala napakapangit niya. Isa pala siyang salot. Nang makarating ang mga usap-usapang ito sa pandinig ni Lola, lalong tumibay ang kanyang masamang balak. Sa totoo lang, kilalang-kilala ang sumpa ng masamang binhi. Walang gustong magpalaki ng ahas sa kanilang dibdib. Na paglaki ay sisira sa sarili nilang pamilya. Kaya naman, nagdilim ang tingin ni Lola. Tinawag niya si Itay sa loob ng silid. Magdamag silang nag-usap na dalawa. Kinaumagahan, bago pa man magbukas liwayway. Ang mga mata ni Itay ay puno ng mga linyang pula sa puyat. Hinila niya ako patungo sa likod ng bundok. Nagbungkal si Itay ng isang hukay. Sinenyasan niya akong humiga sa loob. Sumunod naman ako at ginawa ang sinabi niya. Pagkatapos, isang dakot ng lupa ang tumakip sa aking mukha. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang balak gawin ni Itay. Pilit akong nagpupumiglas, hindi matanggap ang tadhana. Ngunit hinampas ako ni Itay ng pala hanggang sa halos mawalan ako ng malay. Nawalan ako ng lakas na lumaban, at tumitig kay Itay ng may matinding puot. Nang makita ito, binilisan ni Itay ang kanyang paghukay. Nang malapit na akong tuluyang matabunan ng lupa, dumating ang 7 taong gulang kong ate. Lumuhod siya sa harap ni Itay at humagulgol ng husto. Nagmakaawa siyang patawarin ang kanyang kapatid. Ngunit ang tugon sa kanya ay isang malamig na sipa. Layas, kundi ay pati ikaw ay ililibing ko rin. Walang malasakit si Itay kay ate. Ngunit nang makita si Man na humahangos papunta sa amin, nawala ang kapanatagan ni Itay.
Anak mo rin siya. Ayoko ng anak na iyan. Gusto ko, bigyan mo pa ako ng isa pang anak na lalaki. Haha, tignan mo, sa tingin mo ba makakapanganak pa ako? Habang nagsasalita, naglabas si Ma ng isang patalim. Parang baliw niyang hiniwa-hiwa ang sarili niyang tiyan. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Itay. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sinamantala ni Ma ang pagkakataon para hilahin si ate at tumakbo sa hukay. Hinukay nila ako palabas. Nang maramdaman ang mainit na palad ni Ma, pilit akong umiling-iling. Ayokong mamatay. Umiiyak ako ng pabulong. Ngunit ang maputlang mukha ni Ma ay ngumiti ng mahiwaga. Anak, hindi ka mamamatay. Ikaw kaya ang kayamanang pinaghirapan ni nanay na palakihin. Para iligtas ako. Itiningaya na ni Ma ang lahat. Matapos ang serya ng mga gamutan at benda. Nasira ang kanyang matris. Hindi na siya kailanman makakapanganak pa. Ito ay isang napakalungkot na pangyayari. Lihim na umiyak si Itay. Maging si Lola ay tila ng hina at naging ulyanin. Sa kabilang banda, si Ma ay tila walang pakialam. Sa kanyang mga salita, para sa iyo, sulit ang lahat. Tuluyan ko nang nakuha ang posisyon bilang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Wang. Ngunit ang katayuang ito ay hindi payapa. Dahil matapos ang matagal na pag-iisip ni Lola, hindi niya pa rin balak na pakawalan ako. Maliban na lang kung, crack, iyon ang tunog ng nababaling buto. Sa harap ko, ang mukha ni nanay ay malamig at nakakatakot. Binalian na niya ako ng isang binti. At ngayon, pati ang isa ko pang binti ay titirahin na rin niya. Ang hapdi at sakit na tumatago sa puso ay nagpaangi sa aking mukha. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. Gustong magmakaawa na tumigil na siya. Subalit, sa mga mata ni nanay, wala akong makitang kahit katiting na awa. Crack! Naging lumpo na ako ng tuluyan. At habang buhay na lamang na nakaratay sa higaan. Nang makitang tila nasiyahan na si Lola, nagpakita si nanay ng peking pag-aalala sa akin. Anak ko, kasalanan nito ni nanay, wala akong sapat na kakayahan. Kaya ka naghihirap ng ganyan. Maghintay ka lang ng kaunti. Kapag lumaki ka na, sa gitna ng kanyang mga pambobola, sinasadya ni nanay na itanim sa akin ang binhi ng puot. Ang totoo niyan, kahit hindi niya ipaalala, sukdulan din ang galit ko kay Lola at kay Itay. Dahil ayaw nila akong patahimikin. Hindi ko rin hahayaang maging maginhawa ang buhay nila. Pero, sa kalagayan ko ngayon, ano ba ang magagawa ko? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, napilitan akong tanggapin ang pagiging isang lumpo. At dahil doon, ito ang pangalang ibinigay ni Itay sa akin. Wang Fei, ikaw na masamang binhi ka. Subukan mong lumabas ng bahay at papatayin kita sa bugbog. Iyan ang sigaw ng isang batang kasing edad ko sa labas. Masyado siyang nakakarindi. Nakakarindi dahil araw-araw siyang sumisilip sa bintana para kutyain ako. Kahit anong pilit ni ate na paalisin siya. Para siyang lintang ayaw bumitaw. Isang beses, hindi ko na natiis. Nagpumiglas ako at nahulog sa kama na siyang ikinagulat niya. Pero nang mahimasmasan siya, lalo pa siyang naging mapangahas. Binato niya ang ulo ko hanggang sa maligo ako sa sariling dugo. Habang nagdidilim ang aking paningin, sa tindi ng hinanakit, ninais ko na lang mamatay. Walang sinumang naawa sa akin. Hindi si nanay, at lalong hindi si Itay at si Lola. Buti na lang dumating si ate. Binuhat niya ako patungong klinika para bendahan. At siya na rin ang nagbayad. Nagtaka ako ng husto. Saan naman kaya siya kumuha ng pera? Umiti lang si ate ng bahagya at sinabi sa akin. Ipinaghanap daw siya ni Lola ng trabaho. At kumikita siya ng malaki. Sabi niya, siya na ang bahalang bumuhay sa akin. Ang ngiti ni ate ay tila may kapangyarihang magpagaling. Dahil sa kanya, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Para hindi siya madismaya, pinilit kong magtiis araw-araw. Lumipas ang mga taon. At si ate naman kahit pagod. Pag-uwi galing sa trabaho ay minamasahe pa rin niya ang binti ko. Pagkalipas ng 10 taon, sa isang gabing maunos at maulan, isang himala ang nangyari. Unti-unti, nagawa kong tumayo mula sa aking higaan. Habang umiiyak sa sobrang tuwa, si ate ang unang tao na gusto kong pagbalitaan. Ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Bakit kaya gabi na ay wala pa siya? Nitong mga nakaraang araw, tila lumalala ang kanyang itsura. May sakit kaya siya? Habang iyon ang iniisip ko, dahan-dahan akong kumalagkad palabas ng pinto. Sinundan ko ang lokasyon ng trabahong nabanggit ni ate. Sa isa sa mga hindi sinasadyang kwentuhan namin noon. Mula sa malayo, natanaw ko ang isang luma at barag-barag na dampa. Noong papasok na sana ako, may nakita akong lalaking lumabas mula sa dampa, na nanginginig habang nagbibitbit ng kanyang pantalon at mabilis na tumakbo. Hinati ng kidlat ang madidilim na ulap, at tumambad ang bakas ng taranta at gulat sa kanyang mukha. Pati na rin ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung anong klase ng trabaho ang ginagawa ni ate. Pero huling-huli na para pigilan siya, dahil ang ate ko sa loob ng dampang iyon. Puno ng pasa at sugat ang katawan. At wala na siyang malay o hininga. May mga natitira pang luha ng hinagpis sa kanyang mga mata. Malinaw na,
Hindi kusang loob ang trabahong sinasabi niya. Pinilit lang siya. Nanlilisik at namumula ang aking paningin. Ang amoy ng lansa ng dugo sa paligid ay tila ng gising. Sa kung anong halimaw sa loob ng katawan ko. Nakaigting ang mga kamao. Bumalik ako sa bahay. Gusto ko nang makita si Lola. Pero si Nanay ang unang sumalubong sa akin. Anak, nakakalakad ka na. Abot tenga ang ngiti ni Nanay sa tuwa. Habang humahalakhak na yumuyugyog ang kanyang katawan. Buti na lang at tinantiya ko ang lakas ko noong ginawa ko iyon sa'yo. Alam ko namang makakatayo ka uli. Hihihi. Kaya pala, walang milagrong nangyari. Hindi ko pinansin ang kabaliwan ni Nanay. At nagpatuloy ako sa paghahanap kay Lola. Bumuhos ang malakas na ulan. Napansin agad ni Nanay na may kakaiba sa kilos ko. Gumalaw ang kanyang malalim na mga mata. At napagtanto niyang galing ako sa direksyon ng dampa. Bigla siyang may naisip. At hinarangan ako. Anong balak mong gawin? Ni hindi ka pa nga makalakad ng maayos, ano bang magagawa mo? Halata ang kunwaring pag-aalala sa boses ni Nanay. Nang makita niyang hindi ako nakikinig, agad niya akong sinampal ng napakalakas. Sana lang ang pag-aalalang ito ay hindi peke. Sayang, lapastangan, matauhan ka nga, hawak ang namumulang pisngi. Tumingala ako at tinitigan si Nanay. Bigla siyang nagbago ng anyo at nagpa-cute na parang nanunuyo. Anak, maghintay ka lang ng kaunti. Maniwala ka kay Nanay. Malapit na ang magandang buhay natin. Kailangang aminin. Ang sampal niyang iyon ang talagang nanggising sa akin. Sa ngayon, masyadong mahina pa ako. Kaya naman, tahimik akong bumalik sa higaan at nahiga. Kinabukasan, maaliwalas ang langit. Walang emosyong ibinalita ni Itay sa akin ang pagkamatay ni ate. Tumango lang ako bilang tugon. Nagtaka siya sa aking pagiging kalmado. Pero hanggang doon na lang iyon. Hapon na. Mabilis at tipid na isinagawa ang libing. Pagkatapos niyon, hindi na nakapaghintay si Lola na halughugin ang buong kwarto ni ate. Nakahanap siya ng isang tumpok ng lumang pera. Bitbit ang mga perang iyon. Kung saan-saan siya nagpunta para ihanap ako ng mapapangasawa. Ginagawa niya ito, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil gusto lang niya ng malusog na apo sa tuhod. At pagkatapos, itapon ang isang walang silbing basura na gaya ko. Hihi! Pero hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Ang paghahanap ng mapapangasawa ay tumagal ng 5 taon. Dahil walang gustong magpakasal sa isang lumpo. Subalit, tila na antig ng pagpupumilit ni Lola ang langit. Isang araw, nakilala ko ang isang babae. Mukhang 17 o 18 taong gulang na siya. Hindi nalalayo ang edad niya sa akin. Napakaganda niya at kaawa-awa ang dating. Pero sa isang tingin pa lang, alam ko nang may kakaiba sa kanya. Gayunpaman, hindi ko siya ibinuko. Sa halip, pinili kong makisama sa kanya sa palabas na ito. Idinaos ang kasal sa isang mapalad na araw pagkatapos niyon. Mahilig si Lola sa papuri. Inimbitahan niya ang kalahati ng nayon para makiisa. Sa harap ng lahat, walang pag-aalinlangang ibinigay ni Lola ang lahat ng pera. Ang perang pinaghirapan ni ate ay ibinigay sa babaeng iyon. Dapat mo akong bigyan ng apo na lalaki. Iyan ang sabi ni Lola. Umiti lang ng bahagya ang babae bilang sagot. Pagkatapos, sa gitna ng malakas na ingay ng mga tambol, formal nang nagsimula ang handaan. Nagtagayan at nagkatuwaan ang lahat. Nalasing si tatay at uminit ang ulo. Gusto niyang halikan ang bago niyang menugang. Pero hanap sila ng hanap, isang pirasong papel na kulay dugo lang ang nahanap nila. Magkikita tayong muli kung itatadhana. Kayong mga hangal at bastos na tao. Ang mga salitang iyon na nakakasilaw, ay tila tumusok sa sistema ng bawat taong naroon. Nang mapagtantong naloko sila sa kasal, biglang bumagsak si tatay. Habang si Lola naman ay halos pumutok ang dibdib sa galit. Hulihin niyo ang babaeng iyon at ibalik dito. Si Lola ay itinuturing na kagalang-galang na matanda sa nayon. Kasabay ng kanyang malakas na pagsigaw, agad na kumilos ang ilang kabataang lalaki. Subalit pagdating pa lang sa may pinto, bigla silang napatigil, dahil sa gitna ng hindi makapaniwalang mga titig ng lahat. Dahan-dahan akong tumayo. Tumayo ako sa harap ng pinto. Ikaw, hindi ka naman pala lumpo. Napasigaw sa sobrang takot ang mga kabataan. Pagkatapos ay nagsimula silang umatras ng hindi namamalayan. Ito ang likas na reaksyon ng katawan kapag natatakot. Takot sila sa akin. Sa madaling salita, takot sila sa dambuhala kong pangangatawan. Pati na rin sa nakakatakot kong mukha. Sa lugar na iyon, ang takot at gulat ay bumalot sa buong paligid. Tumingin ako sa paligid, at sa huli, itinuon ang aking nanlilisik na mga mata kay Lola na nanginginig. Umiti ako ng nakakatakot. Ang paghihiganti, nagsisimula na, sabi ni ate noong nabubuhay pa siya. Sana raw ay maging mabuting bata ako. Kaya, pinigilan ko ang kagustuhan kong wasakin ang lugar na ito ng tuluyan. Pumunta ako sa himpilan ng pulisya sa bayan. Gusto kong magsumbong. 5 taon na ang nakalipas, may isang babae sa Shanshui na ginahasa at pinatay. Anong ebidensya mo? Siya ang ate ko. Nakita ko yun mismo ng sarili kong mga mata. Hindi sapat iyan.
Ano pa ang kailangan? Halimbawa, ang pumatay. Hihi! Kilalang kilala ko kung sino ang pumatay. Kahit na isang sulyap lang iyon noong taong iyon. Paano ko malilimutan ang pagmumukha niya? Sa mga araw na nakaratay lang ako sa kama. Gamit ang tanging paraan na alam ko, kumuha ako ng impormasyon mula sa labas. Nalaman ko ang pangalan ng lalaking iyon. Lin Hugh. Pag-uwi sa bahay, tiningnan ko ng madiin si Lola mula sa aking kinatatayuan. Sa baryo, doon sa silangan, sa ilalim ng matandang puno ng sofora, iyon ang bahay nila. Nautaw si Lola. Namumutla ang kanyang mukha. Halatang nahulaan na niya ang binabalak kong gawin. Pero sa sandaling ito, wala na ang dati niyang bagsik at tapang. Hindi na niya ako magawang pigilan. At kahit sa pagsagot sa akin ay hindi na niya magawa. Ano ang gagawin mo? Nang sandaling iyon, naglakas loob na magtanong si Itay. Bigla ko siyang tinitigan ng masama. Saka ako dahan-dahang lumapit sa kanya. Siya na nasa mahigit 30 taon na. Hanggang dibdib ko lang ang taas. Bo! Nang makita niyang papalapit ako, nataranta siya at nawala ng bait. Muling napaluhod at bumagsak sa lupa. Sumagot ako habang tumatawa ng nakakapangilabot. Hulaan mo. Ayos lang kung hindi mo mahulaan. Dahil baka ikaw na ang susunod. Pero huwag kang magmadali. Huwag ka ring matakot. Dahil, hindi ko kayo pakakawalan. Ang mga salitang ito ay parang bulong ng demonyo, na isa-isang nagbibilang ng kanilang mga kasalanan. At tuluyang pumatay sa huling hibla ng pag-asa nila. Pagkatapos, umalis na ako. Sa likuran ko, parang nawala ng sariling bait si Lola at muling pinagbuhatan ng kamay si Nanay. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang buong pamilya Wang ay mawawasak dahil sa iyo. Sa gitna ng tahimik na gabi, walang anumang ingay ang bawat hakbang ko. Sa ilalim ng matandang puno, isang andap-andap na liwanag ng kandila ang sumasayaw. Ay, 613. Sira-sira na ang pintuang kahoy. Imposibleng hindi ito lilikha ng ingay. Sino iyan? May lumabas mula sa loob ng bahay. Ikinubli ko ang aking anyo sa dilim ng sulok. Nang lumapit siya, inilabas ko ang aking namamagang braso. At biglang sinakal ang kanyang leg. Sino? Ka? Paos na umalinggaw ang boses ni Lin Hugh. Hanggang sa kinalagad ko siya palabas mula sa kadiliman. Nagsimula siyang manginig sa takot. At ang kanyang mukha ay unti-unting namilipit sa sindak. Bitawan mo ako. Layas. Pumapalag ng matindi si Lin Hugh. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas siya ng kutsilyo at isinaksak ito sa aking dibdib. Gayunpaman, hindi ito masakit. Talento ba ito ng isang masamang binhi? O bahagi lang ng aking sakit? Umiling ako para itigil ang pag-iisip. At nagpa siyang tapusin muna ang dapat gawin ngayon. Kaya naman, kumuha ako ng lubid, itinali siya, binuhat sa aking balikat. At naghanda ng umalis. Tay, anong nangyayari? Sa sandaling iyon, isang pamilyar at nakakairitang boses ang narinig ko sa likuran. Huminto ako sa paglakad at lumingon. Nakita ko ang batang lalaki na noon ay nanunuya at nambabato sa akin. Matapos kusutin ang kanyang mga mata, namukhaan din niya ako. Biglang naglaho ang lahat ng antok niya. Hihi! Gaya ng inaasahan, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Interesante. Kung sasabihin kong hindi ko magagarantyang aamin si Lin Hu sa kasalanan niya. Ngayon naman, nakita ko kay Lin Chai ang perpektong solusyon. Binigyan ko siya ng dalawang pagpipilian. Ang tumayo bilang testigo laban kay Lin Hu. O ang danasin ang lahat ng paghihirap na naranasan ko. Gaya ng inaasahan, ang duwag na si Lin Chai ay pinili ang una. Ang kasong ito na naantala ng 5 taon ay nabigyang linaw na rin. Hinatulan si Lin Hu ng habang buhay na pagkabilanggo. Naniniwala akong nakatingin si ate mula sa langit. At tiyak na panatag na ang loob niya. Pero hindi pa ito sapat para sa kanya. Dahil ang mga may kasalanan ay hindi lang si Lin Hu, si Lola, si Itay, at pati na ang ilang kalalakihan sa baryo. Lahat sila ay may kasalanan. Pero tila nagkaisa silang lahat, at isa-isang nagmamaang-maangan. Ang lakas ng isang tao ay maihangganan din. Matapos timbangin ng mga pulis ang sitwasyon, napabuntong hininga na lang sila at tinapik ang balikat ko. Wang Fei, sapat na ang ginawa mo. Ang susunod dito, ipaubaya mo na sa amin. Sa tono ng pananalita ng pulis, nararamdaman ko ang kawalan ng magagawa. Malinaw na isa itong masakit na sakit ng ulo para sa kanila, dahil napakaraming tao ang sangkot dito. At sa paglipas ng panahon, marami ng katotohanan ang nabaon sa limot. Ang imbestigahan ang lahat ay napakahirap. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko, ayaw ko nang paghintayin pa ng matagal si ate. Kaya, lalabanan ko ang kasamaan ng kapwa-kasamaan. Sinipa ko ang pinto ng bahay. Sina Lola at Itay ay nakayuko, tila may pinaplano na namang hindi maganda. Ang bigla ang ingay ay nagpatalon sa kanila sa takot. Gutom na ako. Ipagluto niyo ako. Sumigaw ako ng malakas. Habang nangangatog ang buong taba sa katawan ko. Hindi sila nangahas na sumuway.
Nagkatinginan sila ng walang kibo, at dali-daling pumasok sa kusina para mag-asikaso. Habang nagluluto sila, pinakawalan ko si nanay na nakakulong sa likod bahay na parang aso. Mula sa mga sugat sa katawan niya, hindi mahirap makita na nitong mga nakaraang araw ay naging miserable ang buhay niya. Ibinuhos ni na Lola at Itay ang lahat ng galit nila sa kanya. Nang makita ako, napahagulgol si nanay. Puno ng hinagpis ang kanyang mukha. Anak, kailangang ipaghiganti mo ang nanay. Huwag na huwag mong kakalimutan ang nanay. Niyakap niya ang mataba kong binti. Habang humahalo ang luha sa sipon niya, tinulungan ko siyang tumayo at nakangiting tumango. Huwag kang mag-alala. Paano naman kita makakalimutan? At dahil doon, tila nagkaroon ng lakas ng loob si nanay at itinuwid ang kanyang tayo. Maya-maya, inihain ni Lola ang pagkain. Siniil iyon ni nanay at itinumba ang plato. Nasaan ang karne? Ang anak ko ay nasa yugto ng paglaki. Bakit ang kuripot mo, ikaw na matandang hukluban ka? Sabi niya. Nakangisi si nanay habang dinuduro ng daliri ang noo ni Lola. Hindi makatayo ng maayos. Halos mabuwal si Lola sa sahig. Pinilit niyang patatagin ang kanyang tindig. Matalim ang titig ni Lola kay nanay. Nangingitim sa galit ang kanyang matandang mukha. Pero dahil sa takot sa akin, hanggang doon na lang ang nagawa niya. Lumipas ang ilang sandali. Nakangiting lumapit si Tatay dala ang isang malaking pinggan ng mabangong karne. Talagang ginising nito ang gana ko sa pagkain. Kaya naman, pinigil ko muna ang aking puot. Kakain muna ako bago ang lahat. Matapos maubos ang lahat ng karne sa aking tiyan. Napalakas ang dighay ko. Sa gitna ng nakakangilong katahimikan, tumayo ang higante kong katawan. Naglakad ako patungo sa sulok kung nasaan sina Lola at Tatay. Tuwang-tuwa si nanay sa isang tabi. Tila ba excited na excited siya sa susunod na mangyayari. At ako, nakangisi ring ibinuka ang malaki kong bibig na tila lalamon ng tao. Ang pagkamatay ni ate, dapat may managot sa inyo. Kung hindi, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Napakalamig ng boses ko. May otoridad na hindi matatanggihan. Ito ang naisip kong paraan. Ang mga masasamang tao, laging gustong mabuhay. Gagamitin ko ang puntong iyon para pag-away-awayin ang mga taong ito. At isa-isa silang kalagkarin palabas. Subalit, sa ilalim ng aking pagbabanta, biglang humiti sina Lola at Tatay. Tumatawa ba sila? Walang duda, ikinagalit ko ito ng husto. Ibinuhat ko ang aking mga brasong kasing laki ng timba. Hahampasin ko na sana sila. Pero sa isang iglap, biglang tumigas ang buong katawan ko. Umalingaw ang utak ko. Kumukulo ang sikmura ko. Ang matinding sakit ang nagpaunawa sa akin. Nilaso nila ang pagkain ko. Dahil wala akong uwang sa mundo. Masyado pala akong naging kampante. Sa totoo lang, dapat matagal ko na silang hindi itinuring na pamilya. Sino ba namang matinong tao ang gagamit ng lason sa sariling kapamilya? Mabuti na lang at hindi ito nakakamatay. Isa lang itong pampatulog. Pero ang malas, dahil dito, muli akong naging lumpo at walang laban. Naging parang karne sa kanilang harapan. At ito nga, eksaktong natupad ang kanilang maitim na balak. Hihihi! Pinagpala ng langit ang pamilya Wang. Tumawa ng parang baliw si Lola. Kasunod nito, itinitig niya ang kanyang nanlilisik na mga mata kay nanay. Hoy Ying! Halika! Lumapit ka rito. Ang nakakapanghilakbot na pagtawag na iyon. Kahit ako ay kinilabutan ng marinig ito. Samantalang si nanay, hindi na makatayo sa takot. Pilit siyang gumagapang palabas. Pero pilit din siyang hinihila pabalik ni Tatay. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano nila ginamit ang latigo. Maging ang nagbabagang bakal at pamalo para pahirapan si nanay. Hindi ko mapigilang manginig sa takot. Iniisip ko, ito rin ang naghihintay na tadhana sa akin. Gayunpaman, nang duguan na si nanay at halos hindi na humihinga. Hindi man lang nila ako ginalaw. Nagtaka ako kung bakit. Hindi ko paniniwalaan na palalampasin nila ako. Kaya naman, inala ko may kailangan pa sila sa akin. Natatakot silang mabugbog ako ng husto, gaya ng inaasahan. Sa ikatlong araw, isang grupo ng mga lalaki ang maingay na kinaladkad ang isang babae habang nakatali. Walang iba kundi si Guling, ang babaeng ipapakasal sa akin. Ang sariwa naman ng babaeng ito. Mas sariwa pa kaysa sa anak ng pamilyang Wang. Tama. Ang bastos na usapan ng mga lalaki ay nagpakunot ng noo ni Guling. At nagpuyos din ang galit ko ng husto. Dahil silang lahat ang mga pumatay kay ate. Ngayong wala ng banta, kusa na silang lumabas sa pinagtataguan. Patuloy akong umaatungal. Isa-isa kong tinatandaan ang kanilang mga mukha. Nangangako akong pagbabayarin ko sila ng dugo para sa utang na dugo. Gayunpaman, ang ilang haplit ng latigo ay muling nagpagising sa akin sa malupit na katotohanan. Ibinaba ni Lola ang latigo. Wala siyang pakialam sa aking dugo ang mukha at nagputok na bala. Humarap siya sa mga lalaki at mumiting parang anghel. Salamat sa inyong lahat, napagod kayo. Alam kong naglalaway na kayo. Pero kailangang maghintay. Kapag naisilang na ang aking apo sa tuhod,
Bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin sa babaeng ito. CJ, hindi naman kami nagmamadali ngayon. Pagdating ng oras, huwag na huwag kaming kakalimutan ng pamilyang Wang. Hahaha, kahit makalimot ako, alam kong kayo ay hindi. Hindi ba? Hahaha, matapos ang isang nakakadiring usapan. Umalis na ang mga lalaki. Nang gabing iyon, nagbigay si Lola ng isang mahigpit na utos sa amin ni Guling. Makinig kayo, kapag hindi ka nabuntis sa loob ng isang buwan, lalapnutin ko ang balat ninyo at kakatayin kayo ng buhay. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang salita ng matandang mangkukulam na ito. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Kaya, gusto ko sanang kausapin si Guling. Ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa kabilang banda, siya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, tumitingin-tingin siya sa paligid. Mukhang kampante lang siya. Bigla siyang parang may naramdaman. Tumingin siya sa akin habang nakahiga ako sa kama. Ang pangit mo pala. Ang harap-harapang pagkapuot na iyon ay nagpangiti sa akin ng mapait at hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagtutol. Mayroon akong ate. Hindi niya kailanman inisip na pangit ako. Mayroon akong kapatid na lalaki na kasing pangit mo. Hindi ko rin siya kinasusuklaman. Isang tahimik na gabi, maliwanag ang buwan at madalang ang mga bituin. Para kaming nagbukas ng damdamin sa isa't isa. Nag-uusap kami ng kung ano-ano lang. Hanggang sa sinabi niya, kaya niya akong patayuin muli. Ngunit ang kapalit ay, mamamatay ako. Ang kamatayan para sa akin ngayon ay hindi na nakakatakot. Kaya naman, tinanong ko si Guling nang may pag-asa kung gaano katotoo ang kanyang sinasabi. At ang sagot ni Guling ay, sigurado, dahil ang kanyang kapatid ay may parehong sintomas gaya ko. Sa mga nakalipas na taon, isinama niya ang kanyang kapatid sa iba't ibang malalaking ospital. Sa wakas ay nalaman na niya ang pinagmulan ng sakit na ito. Hindi ito tungkol sa kalokohang masamang binhi na sinasabi nila, kundi isang uri ng sakit na dulot ng depekto habang nasa sinapupunan. Sa normal na sitwasyon, napakabihira ng sakit na ito. Ngunit kung ito ay sinadya ng tao, napakadaling makuha ang sakit na ito. Kailangan lang uminom ng kung ano-ano habang nagbubuntis. Kaya naman pala, tuso sila. Sabi ni nanay, ako raw ang pinakamamahal niyang anak na pinaghirapan niyang palakihin. Para lang mapagaling ang sakit ng aking kapatid. Napilitan si Guling na humanap ng pera kung saan-saan. Dinala pa siya ng kawalan ng pag-asa sa maling landas. Subalit, ang resulta ng lahat ng kanyang pagsisikap ay, hindi na mapapagaling ang sakit na ito. Pagdating sa wastong edad dahil sa sobrang katabaan. At pagkabali-baliko ng katawan, mawawalan na siya ng kakayahang kumilos. Sa huli, mananatili na lang siyang paralisado habang buhay. Ang tanging paraan para makatayo siyang muli, ay ang pagpapadaloy palabas ng langis at dugo, para mabawasan ang bigat ng kanyang katawan. Pero ang paraang ito ay masyadong marahas. Habang kumikilos ang katawan, ang dugo at taba ay hindi mapipigilang dumanak ng mabilis. Parang pagpapakamatay na rin ito kapalit ng panandali ang pagkilos. Wang Fei, hindi ko mairerekomenda na gawin mo iyan. Kahit pa makapaghiganti ka, anong mapapala mo? Kapag patay ka na, mawawala na ang lahat. Dahil sa panunumbat ng konsensya sa panloloko sa kasal. Nagbabala si Guling ng may mabuting loob. Kung ganoon, hahayaan ko na lang ba na maging talunan ako habang buhay? Papanoorin ko na lang ba silang magpatuloy sa kanilang kabuktutan? Hindi ko matatanggap ito. Tanong ko nang may pagmamatigas. Isipin mo naman ang iyong ate. Bilang isang ate rin. Naiintindihan ko siya. Tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta at nagawa pa ring umiti sa iyo. Dahil lang gusto niyang mabuhay ka ng maayos. Bibigyan mo ba ang lahat ng sakripisyo niya? Sabi ni Guling. Sa malambing na tinig. Pagkatapos, nanahimik ako. Kasunod nito, nagpatuloy sa pagsasalita si Guling. Sa mundong ito, ang bawat kasalanan ay may karampatang parusa. Walang sinuman ang makakataka sa batas habang buhay. Ang puot sa puso mo ang bumubulag sa iyong mga mata. Kailangan mong kumalma. Nakatagal ka na ng maraming taon. Kaya mo pang maghintay ng kaunti. Hintayin nating malaman ng mga pulis ang katotohanan. At panagutin ang mga tunay na masasamang tao. Doon lang malilinis ang pangalan ng iyong ate. Galing sa puso ang bawat salita ni Guling. Punong-puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Hindi niya ako niloloko. Kung iisipin ko ng mabuti, baka nga tama siya. Masyado lang akong nagmamadali. Kaya naman, nag-alinlangan ako. Habang nag-aalinlangan, tumabi sa akin si Guling. Wala akong masamang hangarin. Magtiwala ka sa akin. Para sa iyo, at para na rin sa sarili ko. Ngayong nakikisunod lang tayo sa kanila. Ang dapat nating gawin ay, sumunod na lang muna. Kasunod nito, matapos ipikit ni Guling ang kanyang mga mata, dampi ng kanyang malambot na labi ang naramdaman ko. Hindi ko inaasahan. Natatanggapin niya ako. Ang pakiramdam na ito na hindi maipaliwanag, ay nagpakalma sa nag-aalab kong puso. Sa aking mga kilos, tinanggap ko ang kanyang payo. Ngunit hindi nagtagal. Ang panandali ang katahimikang ito ay
Nayanig ng matinis na tili ni Lola. Anak ko, wala na. 2:00 ng madaling araw. Isang nakakapanghilakbot na tili ang nagising sa amin ni Guling. Sinundan namin ang boses. Binuksan ni Guling ang pinto at sumilip sa bakuran. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakadapa si Lola sa harap ng dugo ang katawan ni tatay na pugot ang ulo. Humahagulgol siya ng todo sa matinding pighati. Ang dugo ay naging mansa ng isang kalunos-lunos na tanawin. Matapos matanggap ang ulat, agad na rumesponde ang mga pulis. Pagkatapos suriin ang pinangyarihan ng krimen, ay tinanong nila kaming mga nasa paligid. Nagpatunay kami ni Guling para sa isa't isa na wala kami sa pinangyarihan. At wala namang dahilan si Lola para patayin ang sarili niyang anak. Kaya ang hinala ay natuon kay nanay. Ako, wala akong lakas ng loob na pumatay ng tao. Ang takot ni nanay ay tila hindi pagpapanggap. Dagdag pa sa pagsusuri sa bangkay. Ang sanhi ng kamatayan ay ang brutal na pagkapunit ng ulo mula sa katawan. Naniniwala ang mga pulis na ang mahinang pangangatawan ni nanay ay hindi kayang gawin iyon. Ngunit hindi pa rin nila isinasantabi na baka may ibang paraang ginamit si nanay. Kaya isinama si nanay ng mga pulis. Nang magtakip silim, idinaraos ng maringgal ang libing ni tatay. Maraming tao ang dumating mula sa nayon. Nanghihinayang sila sa sinapit ni tatay. At kasabay nito ay naaawa kay Lola na nawalan ng anak sa kanyang katandaan. Nagdala ang mga tao ng maraming abuloys. Balak nilang aliwin si Lola para makabangon siya. Subalit nang may pumasok sa loob para bisitahin si Lola, muli na namang umalinggawaw ang isang nakakapangilabot na tili. Wang na, ang ulo ay gumugulong sa sahig. Patay na rin siya. Wala pang isang araw. 2 kaso na ng pagpatay ang naganap. Ito ay isang malaking balitang nakakagimbal sa buong nayon. Maging sa buong bayan, eksaktong magkatulad ang paraan ng pagpatay. Malinaw na iisang tao lang ang may gawa nito. Biglang naghari ang takot sa puso ng lahat. Inisip ng mga taga-nayon na may halimaw na naghahasik ng lagim. Sapagkat sa isang normal na tao, sino ang makakapunit ng ulo gamit lamang ang mga kamay? Nang hindi sinasadya, marami ang tumingin sa akin. Ngunit mabilis din, ay iniwas nila ang kanilang tingin mula sa lumpukong katawan. Dahil imposible namang ako ang pumatay. At si nanay naman ay nakauwi na rin sa nayon matapos mapatunayang inosente. Ang kasama niyang dumating ay ang opisyal na si He. Pumasok si Opisyal He sa bahay. Mula sa bakuran ay tumingin siya sa akin na nasa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at matalas. Wang Fei, tingin mo ba ay isa kang halimaw? Ang biglaang pagtatanong niya ay may malalim na pahiwatig. Ngunit sumagot pa rin ako ng tapat. Bago ako naging baldado, itinuturing ko ang sarili ko bilang isang halimaw. Matapos marinig iyon, tumango si Opisyal He. Pagkatapos ay mas naging matalas ang kanyang tingin. Eksakto. Ngayon ay may isang malakas at malusog na halimaw. Pagkatapos niyang magsalita, napansin ko ang biglang pagbabago ni Guling. Ang dati kalmado ay biglang nataranta. Hindi pala sa akin nakatingin si Opisyal He, kundi sa kanya. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Gushui. Opisyal lang nagsimula ang operasyon ng paghahanap para sa isang bata na nasa 14 o 15 taong gulang. Sa operasyong ito, wala talagang pagkakataon si Gushui na makawala. Pagkalipas ng kalahating araw, nang matagpuan na ng mga pulis si Gushui, puno ng mansa ng dugo ang buong katawan niya. Matapos suriin at ikumpara ang mga sampo ng dugo, napatunayang dugo ito ni na Lola at tatay. Dahil doon, nadakip na ang salarin. Habang isinasagawa ang interogasyon, walang kaba at direktang inamin ni Gushui ang lahat ng kanyang ginawa. Tungkol naman sa kung bakit siya pumatay, napakasimple lang ng kanyang dahilan. Gusto ko lang protektahan ang ate ko. Nang marinig ni Guling ang mga salitang ito, walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang namumulang mga mata. Pagkatapos, nagwala siya na parang nawawala sa sarili. Hindi maaari. Hindi magagawa ng bunso ko na sabihin ang mga bagay na iyan. Wala siyang kaalam-alam sa mundo. Sa harap ng matibay na ebidensya, ang pagtanggi ni Guling ay tila walang saysay at napakahina. At nang mailabas na ang pinal na hatol sa kaso, tuluyan na siyang nawala ng lakas at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naging hungkag parang sa isang bangkay. Ngunit hindi nagtagal. Tuluyan na nga siyang namatay. Ang kamatayan ni Guling ay itinuturing na pagpapakamatay. Ngunit isa rin itong pagpapakamatay dahil sa panggigipit. Ayon sa mga kalalakihan sa baryo na nagmalupit sa kanyang ate, lalapit lang daw sana sila. Wala pa silang ginagawa sa kanya. Nang bigla na lang laslasin ni Guling ang sarili niyang liit. Pero kung hindi nagpakamatay si Guling noon, alam na nating lahat kung ano ang kahindik-hindik na sasapitin niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang kakapal ng mukha ng mga taong ito. Ganoon na lang ba sila kamunggi at kawalang alam? Nang ikabit ni Opisyal He ang malamig na posa sa kanilang mga kamay at paa, doon pa lang sila naging mabalisa at natakot. Isa-isa silang lumuhod at nagmakaawa. Nakakatawa silang tignan para silang mga duwag na multo na nagsisisigaw na wala silang sala. Siyempre, ang mabaon sa limot ang tanging nararapat na hantungan nila.
Sa wakas, ang lahat ay tila natapos na sa tamang paraan. Nakamit na ang hustisya para sa aking ate. Nakahinga ako ng maluwag sa paraang hindi nakikita ng iba. Ngunit pakiramdam ko, hindi pa ito ang katapusan. Mula sa hindi kalayuan, tumakbong palapit si Manatila Balisa. Hindi niya alintana ang kanyang mga sugat na bumubukas at dinudugo. Habang hawak-hawak ang mukha ko sa kama, umiti siya ng nakakangilabot at puno ng kagalakan. Anak ko, sa wakas, nakuha rin natin. Parating na ang ating magandang buhay. Iyan ang sabi ni nanay. Hindi ko siya pinabulaanan. Tiningnan ko lang siya ng may malalim na kahulugan. Aalagaan mo ba ang isang tulad kong basura sa nalalabi mong buhay? Siyempre naman. Anak kita, di ba? Sumagot si nanay ng walang pag-aalinlangan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang nag-uumapaw na pagmamahal. Sa sandaling iyon ko lang na-realize na pala, kahit ang tinatawag nilang pagmamahal ay kaya ring ikubli sa likod ng pagpapanggap. Hating gabi, may isang anino na may dalang bagahe. Dahan-dahang lumabas ng bahay. Tila takot na takot siyang mahuli, at tila takot na takot din siyang mabuking ang katotohanan. Ngunit madalas ang mga inaasahan ay hindi nangyayari ayon sa gusto natin. Ma, saan ka pupunta? Ang aking pagtawag ay tila may dalang matinding kilabot, dahilan upang manigas ang katawan ni nanay. Nalalaki ang kanyang mga mata sa gulat habang hinahanap ang pinagmula ng boses. At nakita niya akong nakatayo sa madilim na sulok ng bakuran. Anak ko, nakakatayo ka na uli. Tama ka, utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Sa gitna ng napakadilim na gabi, hindi niya maaninag ang buo kong katawan. At hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa nagliliyab kong mga mata. Kaya naman pautal-utal siyang nagsalita habang umiiwas. Hindi ako makatulog. Lalabas lang ako para magpahangin. Kung gayon, bakit may dala-dala kayong bagahe? Ma, hindi niyo naman balak tumakas, di ba? Kagsisimula pa lang ng magandang buhay natin. Bakit naman ako tatakas? Hihihi. Ang anak ko ay sadyang espesyal mula pagkabata. Ito ay para sa isang dakilang layunin. Tigil. Sa loob ng masikip at nakakasuffocate na silid, naghari ang isang nakakabinging katahimikan. Matapos ang matagal na sandali, maasim ang mukha ni Ma. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo na tila hindi makapaniwala. Alam mo na ang lahat. Masasabi nating ganoon na nga. Gaya ng kung paano niyo ginamit ang kapatid ni Guling para pumatay. At ang pagmamanipula niyo sa mga lalaking iyon para saktan si Guling. Tama na. Huwag mo nang ituloy. Anak, sumama ka na kay nanay. Pinutol niya ang aking pagsasalita. Muling nagpakita si Ma ng isang mapanlinlang na anyo. Habang nakatitig sa kanyang plastik ng ngiti. Bahagyang kumurba ang aking mga mata sa isang mapait na ngiti. Kaya naman, Ma, hindi niyo talaga ako matiis na iwan, di ba? Siyempre naman. Ilang beses pa ba kailangang sabihin ni nanay? Ikaw ay sarili kong dugot laman, anak ko. Kung ganoon, sabay na tayong bumaba sa impyerno. Kasabay ng pagbitiw ng mga salitang iyon. Ang kamay ni Manaakmang hahawak sa akin ay napatigil sa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukhaan niya ako. Ang mga sugat sa buong katawan ko na tila pinaghalong pula at dilaw. Sinundan ng isang nakakapangilabot na anyo. Ako ang nanay mo. Nagawa mo pang isiping isama ako sa impyerno. Ilang taon kitang binuhat at binalikat. Wala lang ba ang lahat ng paghihirap ko? Ang galit na sigaw na iyon ay tila isang hiyaw ng kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos, hindi na niya ako pinansin. Tinalikuran ako at agad na nagtangkang tumakas. Ngunit paano siya makakaalpas sa akin? Sa isang iglap, nakahablot ko ang kanyang braso. Kasunod niyon, ang matinis na tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo ay umalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako sa gitna ng kadiliman. Bitawan mo ako. Taranta na si Ma sa takot. Umiti ako ng malalim at puno ng misteryo. Bakit? Hindi ba't ako ang iyong sariling anak, Ma? Nanay, bitaw. Sa susunod na segundo, naglabas ng kutsilyo si Ma at diretsyong isinaksak sa aking dibdib. Hindi ako lumaban. Wala man lang bahid ng takot sa sakit na naramdaman. Dahil, sa katunayan ay mamamatay na rin naman ako. Sa huling sandali ng aking buhay, nakita ko si opisyal hinanahuli si Ma. Bago pumikit ang aking mga mata, nakita ko sa mga mata ni Ma ang hindi pagtanggap sa tadhana. Pati na rin ang pagkalito at matinding put sa akin. Hihi! Tila hanggang ngayon ay napaka-inosente pa rin niyang nag-iisip na dapat pa akong magpasalamat sa kanya. Wakas ng kwento.